Kung isa kang trader na hindi pa nakaka-experience ng up to 300% trading profits, baka yung strategy na ito ang paraan para ma-experience mo ito. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel at sa videong ito ay pag-uusapan natin ang step-by-step na strategy kung paano ko nakuha ang 100% to 300% trading profits. Bago ko simulan ang step-by-step procedures ay i-give credits ko muna si Technical Analyst Trading Strategies kasi sa kanya ko nakita ang trading strategy na ito na kung saan isi-share at ipapaliwanag ko din sa inyo. Pero syempre, bago ko ito bahagi sa inyo, ay sinubukan ko na muna ito. At kung paanong paraan, tara, pag-usapan natin. So, gagamit ulit tayo ng tradingview.com as usual para ma-set up ang ating trading strategy na to. The first thing you need to do is to clear up all the drawings and indicators na nakalagay sa inyong chart. At instead of the regular candlesticks ay gagamitin natin ang Heiken Ashi. Ito ang step number 1. Sa ibang video ay susubukan nating pag-usapan ng Heiken Ashi. Pero as of now, focus muna tayo sa strategy ito. So kung mapapansin nyo ay malinis na ang trends ng ating chart. Dahil ito sa paggamit natin ng Heiken Ashi. Mini-minimize niya yung wicks at isang color lang ang isang trend direction. So kung bullish trend, so puro green lang siya. Kung bearish trend, puro red lang siya. Unlike sa traditional candlesticks, pag downtrend, makikita mo pa rin yung green candlesticks sa downtrend. Pag uptrend, makikita mo pa rin yung red candlesticks sa uptrend. So dito, kapag downtrend, puro red. Kapag uptrend, puro green. Dito pa lang, swak na ang ating trend identification. Since nalinis na natin ang ating chart, it's time for step number 2. Sa step number 2, click indicators and type chandelier exit. Then select chandelier exit by Everget. Kung mapapansin nyo, ito yung chandelier exit. Meron siyang buy and sell signals. Yung sa sell signal, ito yung sa may red sa taas. Tapos yung buy signal dito sa baba, sa green. Para linisin natin ang chart na ito or yung indicator na ito ay i-click natin ang chandelier exit mismo at baguhin natin ang settings nito. Okay, once nasa settings na tayo, punta tayo sa my style at babaguhin natin dito yung mga settings na ito. Tatanggalin natin ito. At ititira lang natin yung buy label at yung sell label. At i-adjust natin ito from absolute. Yung sell label ay ilalagay natin sa above bar. Tapos yung buy label ay ilalagay natin sa below bar. So, ayun. So, makikita natin yung difference nung kanina at yung ngayon. Medyo okay na siya. Sa inputs naman ay yung ATR period ay gagawin nating 1 at yung ATR multiplier ay gagawin nating 2. Tapos i-uncheck mo yung use close price and uncheck mo din yung highlight state. So i-remain lang natin yung show buy and sell labels. So click OK. Okay, so by the way, bago tayo dumako sa susunod na step, kung wala pa kayong Binance application, just click the link below and install the app. So, ito ang ginagamit ko sa crypto trading at despite sa issues nito sa SEC ay nananatili pa rin ang Binance na isa or pinaka number 1 crypto exchange sa Pilipinas at sa buong mundo.
Madaming pairs ang maiti-trade mo dito at napakadaling gamitin. Once na na-set up na natin ang buy and sell indicator na to sa chandelier exit, magdadagdag pa ulit tayo ng isang indicator na makatutulong sa ating setup, which is in step number 3. Click lang ulit yung indicator, type in ZLSMA, and choose ZLSMA 0 lag LSMA by Verifeed. Makikita nyo yung yellow line na yan, o yung linya na yan. So yan po ay para siyang moving average. Tutulungan tayo nito para malaman kung saan tayo magbabuy or magsesell. I-adjust lang natin yung settings nito. So, double click the indicator or click the indicator. Pero bago natin baguhin ang mga settings nito, mag-like muna at mag-subscribe sa YouTube channel na ito and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Dito sa settings ni ZLSMA, sa inputs nito ay yung length ay ilalagay natin sa 75. Yun lamang, and then hit OK. And there you have it. So, ito na po yung setup para sa trading strategy na to. And by the way, applicable po ito sa lahat ng time frames. Kahit ipalit-palit mo sa time frames, ang setup na ito ay magbibigay pa rin sa atin ng magandang trading opportunities. Since na-set up na natin ang mga indicators, paano na tayo papasok at lalabas sa trade? For long position entry, hahanapin natin ang green candle na may buy signal na naka-close sa ibabaw ng moving average or nung ZLSMA indicator. So ito yung mga examples ng positions kung saan mayroong buy signal at naka-close sa ibabaw ng moving average. At kung mapapansin ninyo, after that indicator, after nung signal na yon, ay nagkaroon ng rally or trend. Para naman sa short position, ay hahanapin lang natin yung red candle na may sell signal na naka-close naman sa ilalim ng moving average. Ang mga examples nito ay tulad nito. Yan. Okay. Kung may mga pagkakataon naman na nasa gitna ng moving average yung indicator, yung candlestick sa Heiken Ashi, pwede kang mag-antay ng hanggang 2 candles para mag-enter ng trade. Parang confirmation siya kung talagang susunod siya sa trend na yon. Tulad nito. Okay, nasa gitna yung candlestick tapos magantay ka muna ng 2 candlestick tapos pwede ka nang maglagay ng entry. Okay. Since nakapag-enter na tayo, kailan naman tayo mag-exit ng trade? O bago natin puntahan kung paano mag-exit ng trade, ay pwede nyo ding bisitahin ang video na ito kung saan pinag-uusapan dito yung how to exit a trade using ATR. So para naman sa pag-exit sa trading setup na ito, ay pwede tayong gumamit ng hanggang sa 3 paraan. Pinakauna dito, pwede tayong gumamit ng 1:1 or 1:2 risk-reward ratio. So kung ikaw ay medyo defensive sa profits mo, ay sok na sok ito para sa'yo. Paano ba ito gawin? So gagamit lang tayo nung
trading drawing, isi-set up mo lang dito yung risk-reward ratio mo. Okay. Tignan natin yung setups ng trading strategy na ito kung pasok pa siya dun sa 1:1 to 1:2 risk-reward ratio. Ang next naman na exit strategy natin ay yung obvious na buy-sell indicator na nasa chart mismo. Kung naka-long position ka, aantayin mo na magkaroon ng sell signal para makapag-take profit ka. Kapag nag-appear yung buy signal na to, tapos na-meet yung setup na inahanap natin, tapos nag-set ka ng position, aantayin mo lang sa trend na to kung kailan lalabas yung sell signal, saka ka magde-decide na mag-exit. Kasi sa mga oras na yan, there's a probability na mag-change ng trend. Para sa short position naman, kabaliktaran lang din. So, once na may makita ka ng buy signal, pwede ka nang mag-take profit doon. Yung pangatlo naman ay ang ginagamit na trailing stop loss. Dito, pwede mong gamitin yung line na ito, yung moving average na ito, yung ZLSMA, yung isang indicator natin, para sa paglapat ng trailing stop loss mo. Ang gagawin mo lang, susundan mo lang yung trend. For example, ito yung candle na to, tapos dito mo ilalagay yung stop loss mo. Tapos pag medyo umangat na naman ulit siya, lagay ka na naman dito ng stop loss. Pag angat na naman, lagay mo dito ng stop loss hanggang sa ma-hit na yung stop loss mo. Kasi nga, kaya nga siya trailing stop loss kasi sinusundan mo siya. Okay? One way din ito to protect your profits. Itong trading strategy na ito, kasama yung mga trading exit techniques. Yung tatlong techniques na to, isa ito sa mga nakatulong kung bakit nakaabot ako ng about 300% profits. And there you have it. In just few steps ay magkakaroon ka na ng isang trading strategy or trading chart na malinis at madaling sundin. And hopefully, itong trading strategy na ito ay makatulong sa iyo para maka-reach ng mga percentage trading profits na aabot ng hanggang 300%, 500%, or mas mataas pa. So yun lamang po sa ngayon. Hanggang sa susunod ng mga videos. Maraming salamat. Happy trading!